Isla ng Dakilang Kasaysayan, 1945. Isang lugar na puno ng kasaysayan at mga kwento ng katapangan, taong 1945. Isang taon na malaking pagbabago at pagsubok. Malapit na matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang buong mundo ay nag-aabang ng kapayapaan. Sa Jolo, sa pinakatimog na bahagi ng Pilipinas, hindi paraiso ang nadatna natin, kundi isang giyera. Isang lugar na puno ng kaguluhan at takot. Ang mga baybayin nito, na dating dinadaksa ng mga mangangalakal, ngayon ay puno ng mga sundalo. Ang mga alon ay saksi sa mga labanan. Ang mga bundok na dating tahanan ng mga katutubo, ngayon ay taguan ng mga gerilya. Ang mga kagubatan ay naging larangan ng digmaan. Ang Jolo ay higit pa sa isang isla. Ito ay isang simbolo ng kasaysayan at kultura. Ito ay simbolo ng katatagan ng mga Pilipino. Ang kanilang tapang at determinasyon ay walang kapantay. Simula pa noong panahon ng mga Kastila, ang Jolo ay sentro ng kalakalan. Isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Dahil sa lokasyon nito, naging mahalaga ito. Isang estratehikong lugar na pinagnanasaan ng marami. Dito nagtagpo ang mga kultura ng silangan at kanluran. Isang lugar ng pagkakaisa at palitan ng kaalaman. Dito nahubog ang katapangan ng mga tao. Ang kanilang tapang ay naging inspirasyon sa marami. Pero ang digmaan ay walang pinipiling lugar o oras. Ang kaguluhan ay dumating sa Jolo. Dumating ang mga Hapon at nagdusa ang mga taga-Jolo. Ang kanilang buhay ay nagbago ng tuluyan. Nawala ang kanilang kalayaan, at ang kanilang buhay ay naging mahirap. Ngunit hindi sila sumuko. Pero hindi nawala ang kanilang pag-asa. Ang kanilang determinasyon ay nanatiling matatag. Maraming kwento ng katapangan ang mga taga-Jolo. Ang kanilang mga sakripisyo ay hindi malilimutan. At sa gitna ng digmaan, magsisimula ang kwento ng mga gerilya ng I-Company, isang kwento ng tapang at pag-asa. Ang krusada ng mga Moro, siglos ng paglaban. Bago pa man dumating ang mga Kastila, kilala na ang mga Moro sa kanilang katapangan at husay sa pakikidigma. Matagal na nilang ipinagtatanggol ang kanilang lupain mula sa iba't ibang mananakop. Lumaban sila hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa lahat ng Pilipino, upang mapanatili ang kalayaan ng kanilang bayan. Ang Sultanato ng Sulu, na itinatag noong 1400s, ay simbolo ng kalayaan at kasarinlan ng mga Moro. May sarili silang pamahalaan, batas, at kultura na nagpapakita ng kanilang yaman at kasaysayan. Ang mga Sultan ng Sulu ay kilala sa kanilang talino, tapang, at pagmamalasakit sa mga tao. Nang dumating ang mga Kastila noong 1500s, nagbago ang buhay ng mga Moro at nagsimula ang isang bagong yugto ng pakikibaka. Sinubukan ng mga Kastila na sakupin ang Jolo, pero lumaban ang mga Moro ng buong tapang. Ang digmaang Moro, na tumagal ng halos 300 taon, ay isa sa mga pinakamadugong digmaan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kahit na wala silang masyadong armas, lumaban pa rin ang mga Moro gamit ang kanilang talino at tapang. Alam nila ang mga daan sa bundok at determinado silang ipagtanggol ang kanilang lupain laban sa mga mananakop, kahit gaano pa kahirap ang laban. Sa ilalim ng bandila ng araw pananakop at paghihimagsik. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay puno ng mga kwento ng pananakop at paghihimagsik. Dumating naman ang mga Amerikano noong mga 800s, dala ang kanilang mga pangarap at ambisyon. Natalo ang mga Kastila sa digmaang Espanyol-Amerikano, kaya napunta sa Amerika ang Pilipinas. Isang bagong kabanata ng pananakop ang nagsimula. Nangako ang mga Amerikano ng kalayaan pero marami pa ring Pilipino, kasama ang mga Moro, ang lumaban. Hindi sila nagpatinag. Hindi tinanggap ng mga Moro ang mga Amerikano. Para sa kanila, isa na naman itong mananakop. Para sa kanila, isa na naman itong mananakop. Hindi nila hinayaan na muling masakop ang kanilang lupain. Katulad ng ginawa nila sa mga Kastila, lumaban din sila sa mga Amerikano. Ang kanilang tapang ay walang kapantay. Pinamunuan sila ng mga datu at sultang leader matalino at matapang. Matalino silang lumaban dahil alam nila ang lupain. Ginamit nila ang kalikasan bilang kanilang kakampi. Pero mas maraming armas ang mga Amerikano. Ang kanilang teknolohiya ay mas advanced. Unti-unti nilang nasakop ang mga Moro. Maraming Moro ang namatay. Ang kanilang sakripisyo ay hindi malilimutan. Pero kahit natatalo, hindi pa rin sumuko ang mga Moro. Patuloy silang lumaban para sa kanilang kalayaan. Ang kanilang katapangan ay magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang kwento ay mananatiling buhay sa ating mga puso. Ang mga gerilya ng I-Company ay kilala sa kanilang katapangan at galing sa pakikipaglaban.
Parang mga anino sila, biglang susulpot at biglang mawawala. Itong mga kalalakihan at kababaihan, dahil sa kanilang pagmamahal sa bayan, ay handang isugal ang lahat. Ang kanilang mga kwento, na madalas hindi naririnig, ay nagpapakita ng kanilang katapangan. Ang pamana ng ika-10 ng Abril ay ang pag-asa at katatagan. Ito ang araw na nagpapaalala sa atin ng sakripisyo ng mga nauna sa atin. Ang kanilang mga pinagdaanan ay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Sa pag-alala natin sa araw na ito, binibigyan natin ng pugay ang kanilang alaala at ipinapangako nating ipagpapatuloy ang kanilang ipinaglaban. Ang kanilang pamana ay mananatili sa puso ng lahat ng nagmamahal sa kalayaan.